Nasa linya na po natin si Attorney Soledad Mawis. Ang din po, din lang naman. Walang-wala eh. Din ang College of Law ng Lyceum of the Philippines. Din, good morning! Good po, Ma'am Judith. Good morning, Justice. Yeah, good morning, Din. Ako, I'm so happy to see you. Din ha, pasensya na ho kayo sa abala. Pero kayo talaga yung ilan sa pinagkakatiwalaan natin para magbigay ng impormasyon. Katuwang po, of course, ng DWIZ, kahit saang programa, laging present si Din talaga para magpaliwanag sa atin ng mga bagay-bagay na may kinalaman sa mga legal na usapin din. Pero unahin ko lang, Din, ano bang nakikita nyo ngayon na mangyayari? Bagamat may kanina, merong, ilang araw, ilang linggo na after nung September 21, may mga sunod-sunod, sa November 30, sasama kami, ganito, ilang grupo. Una, lumulutang kasi, yung trillion peso march lang, sa EDSA, People Power Monument. Ngayon po, meron na rin sa Luneta. Pero ang sinasabi doon, medyo may konting conflict dahil walang permit to rally. Yung sabi naman ng mga realista, syempre, pinlano na namin yan. Yun ang unang gagawin, secure ng, di ba, ng permit. So, ano ba sa tingin nyo ang magiging takbo ng ating kapalaran ngayong araw na ito, Din? Alam niyo po, itong Trillion March, sa aking pananaw talaga ang tao sawang-sawa na talaga sa korupsyon. Hindi na mapigilan ng tao na hindi magsalita. And it is a good thing, Kaya lang syempre, ang freedom of speech and assembly natin, hindi naman pwede mo i-exercise basta-basta na wala ka man lang kukunin na permit. Of course, kailangan may kunin na permit. Mm-hmm. Bottom line, I think, ma'am, what is important today is for the government to recognize that people are not sitting down, waiting, okay? They want change. They want to see how these problems on corruption should be and will be addressed. Kaya sana makinig ang gobyerno at malaman natin saan ba talaga tayo pupunta. Dahil sawang-sawa na talaga ang tao sa korupsyon. Mm-hmm. Din ito, nung mga nakalipas na araw, may mga kinasuhan na, in fact, na kulong na, di ba? Pero parang ang isip ng ating ng taong bayan, even kami dito sa DWIC, nakakatanggap ng mga reaksyon. Ay, teka lang. Bakit ito lang. Kumbaga, some of them, mga district engineers, yung mga talagang kasama din sa proyekto. Pero yung iba, quote-unquote, you know what I mean, Din? Di ba parang lumutang yung ganito, lumutang yung ganyan. Sinong ganito, sinong ganyan. Pero wala Parang, teka muna. Kailan? Yun ang hinihintay din Justice, yung sasabihin ko, Opo. naman tayo ng konti. Konti lang naman na pasensya. Antay tayo ng konti, nasimulan na. Kasi pansinin niyo yung mga naunang nasampahan, inamin nila In fact, karamihan ng mga sampa, gamit ang dokumentong sila mismo ang nagbigay. Mm-hmm. So, sa akin, kaya siguro sila nauna. Now, alam naman po natin yan. Justice, turuan niyo po ako kung ako po yung mali. Siyempre, kung conspiracy yan, hindi naman porke sinabi ko, ikaw din, ginawa mo to. Hindi dahil sinabi nitong tao to, karakaraka ka magsasampa. Kailangan din kasi may iba pang ebidensya. You have to prove conspiracy. It's just the mere statement of a person na hindi man lang ginawa sa korte, extrajudicial statement, na kung saan sinasabi, sige, ikaw, tayong dalawa, nag-conspire tayo to commit, this crime. So, syempre, kailangan naman, gusto natin, pag sinampayan sa korte, yung mananalo naman tayo, kaya nga tinaas yung antas ng tinatawag na yung evidentiary, yung evidence requirement to pag preliminary investigation, which is what? With certainty of conviction. So, sa akin, nagsimula na siguro naghahanap pa ng ibang ebidensya para naman maging malakas at matatag kung ano man yung isinampa sa korte. Kasi sa akin, ma'am, hindi lang pagsampa Siyempre gusto natin pagsampa manalo. Yes, managot. Diba? Konting ako, nakikita ko, konting, ang mahirap yung hindi sasampahan, di ba? O hindi iimbestigahan. Meron pa naman nag-iimbista, at least nasimulan na may nakita na tayong
nasampa na. Kasi kailangan magsampa eh. Kasi mayroon naman hong ebidensya laban sa iba, lalong-lalo dun sa mga nagkumanta na, lalong-lalo ho na nagsumitan na ng kanilang mga statements at Yes. yung mga pong nagsubmit ng mga ebidensya na ho. Din, So, konting pasensya. Opo. din. Siguro Opo. kung po pwede maipaliwanag po ninyo yung tinatawag na proseso, lalo-lalo na yung due process. Opo. Alam po ninyo, yan ang isa sa mga nagtatagal. Yan naman ika nga ginagarantihan niya sa ilalim ng ating saligang batas. Hindi po ba? Opo. At saka ho, syempre ho, ang tao presumed innocent until proven otherwise. Yan. Binibigyan Opo. ho ng pagkakataon ng ating at kinikilala ho ng ating saligan batas ang karapatan naman ng tao ng bigyan ng kulang panahon para sabihin naman niya kung ano ang kanyang depensa, di ba ho? Ganun ho talaga ho yan. Mas pangit naman ho ata nasampahan natin tapos husgahan natin na hindi binibigyan ng pagkakataon yung tao ho na maghain ng sarili niyang depensa. Ma'am, ang pinaka-sad sa akin yung biglang file lang ng file pagkatapos ang kanilang later on, i-blame nila, mabagal ang justice, bakit ang judicial system nag-acquit. Kaya hindi ho pwedeng karakaraka lang tayo magfa-file. Unang karapatan ho ng taong sinampahan na bigyan ho siya ng pagkakataon na at least bigyan siya pagkakataon na huwag siyang masampahan. So, pangalawa, importante ho sa gobyerno na pag nagsampa ho ng demanda, maayos ho yung ebidensya. Lahat ho ng abogado, alam ho yan, hindi ho tayo pupunta sa korte na bahala na si Batman. Totoo naman din. Oo nga, di sa ba? korte na malakas yung ating Right. ebidensya. Because if we fail to do that, lalong mawawalan ng pag-asa ang tao eh. Dapat po magkaroon tayo malakas na ebidensya para tiyak makita ho ng tao talaga na ganito pala, meron pala tayong solusyon outside or within the constitutional framework, within the legal framework, meron palang meron hong solusyon. Oho. Kaya we have to remain vigilant. Kaya ho ako, naniniwala ako sa Trillion March kasi that's one way of showing that, hindi kami natutulog, hindi Yan. namin yan nakakalimutan. We are vigilant. Yun naman po yung sa akin dyan. Siguro din yun yung binabanggit nyo na tatanong ko kasi susunod for the meantime kasi ano hubang pwede natin gawin aside from being vigilant, of course, 'di ba? Dahil kahit pa sabihin nating linggo-linggo may Black Friday protest nga tayo din even before this 'di ba? Sa iba't ibang even universities, lahat na halos ng sektor So ano pa ba yung pwede nating gawin na para wag tigilan to? Kasi may nag-text dito din, pakatanong si Dean, bakit daw parang meron po bang walang sala? Din, yun namatayin na. Alam niyo, katulad nga ho na nabanggit ko, mahirap hong magbintang basta-basta. Bigyan ho natin, maghain ho tayo ng reklamo, bigyan ho natin ng karapatan, kahit na sabihin nyo hong inamin na ho, kailangan pa rin ho kasi minsan may mga taong umamin, pero pinapasa naman yung blame sa iba. Anong klase pag-amin? Kaya kailangan may proseso lang ho tayo. Let's believe in the system because if we start not believing in the system, lalo tayo mawawalan ho ng pag-asa. Ngayon ho, yung unang ho tanong niya, naisip ko, ano ba ang pwede nating gawin, no? Habang hindi pa na-file. Yes. Alam niyo, magbago lang tayo ho talaga. Miski in our own small way, wag na tayong mangurakot, wag na tayong manloko. In our own small way. Let this situation be a catalyst for our own personal change. Because if we will be able to change, alam na ho natin, meron palang kinalabasan ho ito. And then, of course, yun nga, we should not remain vigilant. But in our own special ways, wag na ho tayong maging kurakot, di ba? Ngayon pa lang, simulan ho na, turuan ho natin yung mga anak ho natin na, bawal mangurakot, bawal magsinungaling, bawal magnakaw. It all starts there. And we don't have to wait for, kumbaga, small things, then it will be bigger later on, mami. Yun sa akin ho, yung pinaka-importante ho, I hope in our family we discuss it. And when we discuss it, I tell my children, yayaman ka nga, but at whose expense? Yes. Diba? And we start talking about it. Alam nyo, yung mga ganung mga salita, may pag-asang magbago. Para later on in the scheme of things, hindi na mangyayari ho ito. Yun ho ang aking ultimate goal. Hindi na maulit ho yung ganitong klaseng pag-uugali.
so we can start talking about it. Kasi tama, binanggit mo din sa inyo, sa pamilya nyo. Pero yung sinasabi nila, Justice, mga kaibigan, simula pa lang yung sasangguniang kabataan di ba? Parang yung iba daw talagang nahuhubog ng quote unquote magnakaw, alam mo yun, yung parang yung isip lang din eto na kagad ang tumbok niya Parang tinitrain mo to be, ibang politiko. Diba? Totoo yan. Kaya it starts young Lalo na sa educational system. Ano ba naman ituro natin yung bumalik? Because there was a time hindi tinanggal yung GMRC Opo. Bumalik ako, mukhang binalik na. Yes. Hindi dapat tanggalin ang GMRC. Minsan yan, meron sa mga abogado meron tayong tinatawag na Code of Professional Responsibility and Accountability na bago yung CPRAN. But prior to that, naitanong ko sa isang sa isang husgado po, bakit ang abogado kailangan pang out of the why do we have to study ethics when ethics should be taught nursery 1? Nagiging responsibilidad tuloy ng law school na hubugin yung tao na maging ethical when to begin with that job does not lie on a law school alone. It starts with family, it starts with grade 1. Yes. So, hindi pala grade 1, nursery 1. Okay, yung nursery 1. So sabi ko, sana itong mangyayari ito, ang ultimate goal sana natin, hindi lang mabago yung kung sinong dapat baguhin, o yung makulong yung may sala. Of course, kasama yan. Pero sana, let it be a lesson learned, no? That, it's the best way to go forward is to really make sure that we will be able to address address our future. Paano natin huhubugin ang ating kabataan na hindi gawin yung ginawa ng mga nakakatanda sa kanila. Kasi kung hindi natin yung babaguhin, kung anong gawin ng matanda, tama sa paningin ng bata, which is very wrong. Din, since nandiyan naman kayo sa pumapanig, sumasang-ayon po kami sa inyong sinabi, kayo po ay nasa edukasyon, sa katunayan, number one, kung may yung GMRC, perfectly, you're very, very correct. I join you there. Pero sana maidagdag din natin sa edukasyon yung tinatawag na kahalagahan ng ating karapatang bumoto. Kasi po, yes. Agree. How sanctity, paano merong bilihan ng boto, merong ganito. That's why, I'm sorry. Yan din ang malungkot. Nagkaroon tayo ng mga naluklok sa pwesto, ng mga insertion na ika nga, insertion per se is not illegal. But insertion, if it's being used as illegal means of corruption, alam na. Yun ang plunder. O marami kasi, siguro idadagdag ko na lang po din, sa akin kasi nakita ko, sana maidagdag din dyan, yung kahalagahan ng ating karapatan bumoto. Kasi nabebenta po yung boto, tapos yung bang binigyan ka ng ganito, pero pagka naiboto mo na, nakalimutan na ang kanilang dapat na wastong gawain. Ganyan I totally agree, Justice. I totally agree. Tama. Tsaka pangalawa, yung katulad ngayon, sana maisip din ng mga organizer, yung mga nagsasalita dyan, kung po pwede, pag-aralan din nila yung mga sinasabi nila kasi dangerous yan doon sa mga tagapagsunod, lalo-lalo na yung mga tinatawag na extra-constitutional. May madidinig ka, resign si ganito. I mean, you must have a good basis. In the first place, the Constitution in-establish na nila yung tinatawag na law on succession. Paalisin mo tong isa, idadamay mo ito. Tapos gusto nyo magkaroon ng parang isang transition government. The question there is this. Paano natin mapipili yun? Sino naman yung napakagaling? Kasi kung mas magaling sila sa kasalukuyang nanunungkulan, di dapat sana yun na ibinoto natin before these people occupy their So, ang ibig ko lang pong sabihin, katulad na sinabi nyo kanina, meron tayong proseso.
yung proseso, meron tayong sinisigaw na corruption, pero hindi naman natin po pwedeng ilagay sa ating kamay ang hustisya at ang katarungan. May proseso rin. They have to be, presumed to be innocent, nung sinabi nyo kanina. At kailangan din na meron tinatawag na preliminary investigation, meron din tinatawag na pagdinig. The accused may have the chance to cross-examine eye to eye the witness. Hindi po ba din? Opo, totoo po kasi yun. Kasi gusto ko lang sanang... rule of law must prevail. Yes. Rule of law must prevail, especially in times like this, because we don't want to 1 step forward, 3 steps forward, 1,000 backward, di ba? Opo, so, Opo. we should uphold the rule of law. I'm sorry, I really still believe in the system of which I belong, no? Because nakikita ko may pag-asa naman, no, eh. Konti lang tayo na. Let the law, let the system work. Opo. Because I think it will work. I have so much faith in it. I have so much faith in it. Then, i-update ko lang si Juday kung gaano kagaling ang inyong eskwelahan. Dahil si Chief Justice, ang pre-law niya dyan. Tapos, ang law naman ni Chairman Garcia ng COMELEC, Lyceum naman din. Wow, o diba? To name a few great graduates ng Lyceum. Thank you, Justice. Thank you hindi very po much ba, for your kind words. Tsaka yan mga Batikanong mga Laurel clan ang nagtayo ng Lyceum. Yes. Pero the education ng Lyceum. Kaya, Dean, saludo po ako sa inyo. At maraming salamat, Justice, and thank you for not retiring totally. We need your kind of wisdom in times like this. Thank salamat you. Din po. At Justice. saka yung sana, mapaalala natin, katulad na nabanggit nyo, yung mga tinatawag natin ethics, yung professional ethics natin, sa lawyers, bali lumalabas, kayo pa nga ho, sa School of Law, doon tinuturo, pero talagang... Kumbaga, adult na talaga eh. Yes, pero pasensyahan nyo na ako din. Inabot ko kasi yung JMRC na yan. Yung how to... Ako, may religion pa. Kaya sabi ko, ba't nawala? Nawala. Opo, ako din dumaan din po ako sa religion. Sa katunayan, nag-grade 7 pa ho ako. Sa eskwelahan na yung pinasukan ko, may grade 7. So, nag-grade 7 ako. May religion, may Spanish. Pero yung JMRC, yung sinabi nyo yun, talagang you hit the nail on its head. Talagang napaka-basic. Sa ngayon, pero alam po ninyo din, meron pa tayo isang problema ng kaunti dahil sa due to technology, na sisira ng kaunti o nagkukulang yung what we call the development ng human relationship. Yes. Din, ewan ko kung nakakakita pa kayo ngayon ng Jackstone. Wala na akong Jackstone. Hindi ko naman Chinese garter, naabutan ko rin po. Kaya nga po, akala ko baka hindi nyo rin alam yung Jackstone. Kasi pagka meron kang playmate, you will develop. Kasi kung minsan natatakot ka sa playmate mo na, naku, pag ito, ganito, baka wala na akong kalaro bukas. Yung bang yun, madidevelop. Interaction. Or even how to talk. Yung mga mga choice of word natin, kung minsan, para maging matiwasay, yung maganda yung ating mga pamimili. Alam po ninyo, kahit dyan sa mga abogado. Kasi 32 years ako nasa judiciary. Alam po ba ninyong may mga abogadong kung sumulat, napakaganda. Sabi ko, pambira tong lawyer na to. Yung pati yung kanyang pamimili ng salita. Choice of words. Alam mo din, ang tawag ko nga doon, pambira to, abogadong to. Habang binabasa mo, parang idinuduyang ka. Baka makatulog pa. Yun kako maganda. Pero sa ngayon kasi siguro yung mga estudyante nyo rin mapapansin ninyo palibasa kulang sa human relationship. Medyo harsh ng kaunti, medyo mabalasik yung mga choice of word nila. Basic. Ako medyo sometimes
full of hate ho. Nakikita ko sa rule of Facebook. hate. It's full of anger and hate. Sabi ko, bakit? You can say it in a nice way, but no, you will have to say it this way. Full of hate. I don't know why. Baka hindi ho nakapaglaro ng piko, patintero, jackstone, siyato, tumba preso. You know, this really develop your human relationship eh. Totoo po. Agree po ako dyan ho talaga. Iba ho yung mga, they would think that it is so Jurassic to some that you start playing these games again. But actually, the old really, you learn a lot. Ako, I relish the time when I was young, you know, when I was still a child. Kasi I learned a lot from it eh. Hindi ka pwedeng mang-isa kasi mawawalan ka ng kaibigan. You play, even playing field ho lagi lahat. And then you resolve matters on your own. Ngayon ho, hindi eh. Susulat sa Facebook, tapos magpo-post, no? Wala nang... Basta post na lang. Post and post. Post lang ng post. Tsaka, parang nawala yung patience sa mga bata dahil ang gusto nila kamukha ng computer, pag pindot mo, ayun na ando resulta. Na kagad. Yun ang attitude na... Wala mo yung critical thinking. Ay, nako, Justice. Minsan, alam mo nyo yan, pinagdaanan natin. Gumagawa mo tayo ng digest, maaga pa lang, gigising na, gawa pa, nagbabasa. Ngayon, ako, nakapost na ho yung digest ng kaso sa internet. Hindi na nagbabasa ng original yung mga bata. Ay, sabi ko, ay naku, there is no shortcut to greatness, okay? You have to read it in the original. Yun ho, ang bilang teacher ho, yun naman yung frustration ko minsan. Bakit hindi na nagbabasa? Yung vocabulary, the way you write, the way you speak, the way you articulate in writing, ang dami ho nating matutunan pag magbabasa ho tayo. Ano ba naman magbasa? Opo. Kaya nga medyo may mga magaganda yung mga leading authorities sa mga civil law, political law. Some authors have already stopped writing kasi nandun sa online eh. Kumbaga, pag-search mo lang kahit yung even I love Justice reading court decisions kasi the poetry, the prose, di ba? Yung isang sentence, iba sasabihin niya. Ang ganda ho talaga ako. Tama ho kayo, parang kayong dinuduyan habang kayo binagbasa. Napakaganda ng kasi lalo-lalo na yung mga maestrado ng Supreme Court. Alam po naman ninyo kung paano mga very poetic ng kauntian. Pagkatapos may mga different style ng mga maestrado ng mga dinaanan ko kasi mas may edad ako sa inyo eh kaya nagretiro na ako kayo you're still very active. Well, I have to stay active to show to my children that age does not matter. Yun. May tanong ba kayo, Justice? Dadagdag ko sana dahil ang daming binanggit ni Justice na laro. Nalaro ko lahat yun eh. Pero may isa pa, yung Taguang Singsing. Alam nyo yun na din, Justice? Kasi doon mo rin... Hindi ko alam. Mukhang Taguang Singsing na... Oo, yung huhulaan doon sa mga katimo kung kanino. Pero yun naman, parang naisip ko, hindi kaya ito pagtatakip kasi tatakpan mo na, nasa kanya pala, alam mo. Pero sa katotohanan, sabihin mo, ay wala sa kanya, nasa akin. Anyway, yan yung mga dyan na-develop yung maayos, anong tawag doon na Justice? Yung relasyon. Human relation. Napakasimple lang, laro lang, pero iba yung impact, no? Pero kasi ngayon, si Dean, ang sigurado ko, nakapaglaro to ng sungka. Ay, sungka. Of course. Justice. May discarte pa doon din, di ba? Hindi, madalas yung sungka na yan, napaglalaruan niya pagka umuulan eh. Hindi po ba, indoor ho yan, pak. Yung gano'n, Ay, takot ako doon pag may nasunog. Di ba? Talo ka na doon pag may sunog na din no? Anyway, Din, nako, nasa inyo po yung pagkakataon para, siguro, quote-unquote, kalmahin. Kasama ho ako doon, ha? Imagine ninyo, bilyong piso kasi to, no?
yung perang yan pwedeng magamit, mapagamot po yung ating mga kababayan, mabigyan ng bahay, etc., etc., na hindi na, alam mo yun din na justice, mga kaibigan. Ito yung realidad, no? Hindi na pumipila, hindi na kailangan pumila, hindi na kailangang humingi ng tulong, basta may sakit, pumunta sa ganitong ospital, agad-agad sana magamot nang walang, na kung magkano man ang pwede niyang ibigay o deposit na sinasabi, no? Oho. Ako ho, ang pakiusap ko lang ho, una sa mga ho, nagkamali, umamin na, ibalik ang ninakaw. Yun ho, importante ho sa akin, ibalik ho nyo yung ninakaw. Dahil marami ho kumbaga gaganaan siya ho dyan, lalo na ho yung mga nangangailangan. Pangalawa ho, doon naman ho sa nagmamarcha, thank you very much for being vigilant. I think, what you're doing is right. Mm-hmm. But let us all be kalma, okay? Kalma lang. Rule of law tayo. Kasi kung hindi tayo mananalig sa prinsipyo na rule of law, mas lalo ho tayong magkakaproblema. So be vigilant but uphold the rule of law at all times. Yun naman po ako. At sinasabi nga ho din, patience is a virtue. Yes. So kahit gaano pa katagal yan, mararamdaman natin na sana nga magkaroon ng magandang resulta, no? Para ang importante naman din, sabi niyo nga rin kanina, yung umamin, mapanagot yung may sala talaga, 'di ba? Kasi ikaw nagkasala, edi ikaw managot sa kagagawan mo, 'di ba? Pero ma'am, I'll be very honest with you, ma'am. Yes po. Miski ako sa sarili ko. I asked myself, bakit kaya ganun? Nung college pa ako, nasa kalye na ako, nagmamarcha. Ma'am, lola na ako, nagmamarcha pa rin ako. Ano ang nangyari in between? Yeah. It made me really, really think. After all these years, what happened? Kaya ako, again, siguro kaya maano ang pasensya ko, no? But at the end of the day, I cannot just say, okay, ay pagod na ako, tama na. No, I have to be, because I'm a Filipino citizen, I have to be vigilant in asserting my rights also. So regardless of how many decades I've been going in and out in the streets, no, it's all right. What is important to me is we remain vigilant and enforce the rule of law. Yun lang po. Very well said. Pero duduktungan, dadagdagan ko lang. Ang ibig sabihin kasi kanina din, with her permission, na kumbaga yung rule of law, nangangahulugan, huwag niyong ilagay sa kamay ninyo ang batas. One. Number two, we have to respect what is the legal process. Medyo magtatagal ng kaunti o whatever, pero tandaan ninyo, kailangan natin irespeto ang karapatan na yan dahil otherwise, yung katulad ng sinabi kanina ni Dean, yung presumption ng innocence, kailangan talaga we have to prove it. Di ba, Dean? Kahit nakita na natin actual na pinatay dahil sa CCTV, dadaan pa rin tayo sa proseso. Mayroong preliminary investigation, may arraignment. Kasi meron pa siyang ibang karapatan sa rule of evidence. Meron pa siya katulad ng inadmissible evidence. Kaya itong mga bagay na ito ang nagpapatagal. Pero wala tayong magagawa. Kasi yan ay protection din ng individual. Paano naman kung yung individual na yon ay naging inosente? Okay? So, mapapansin mo, meron din mga nakukulong and yet, they are, at the end of the day, inosente pala. Ay, paano yon? So, yung kanina sinabi ni Dean, yun ang eksakto. Number one, follow the rule of law, the procedure, and, of course, avoid cutting corners. Huwag kang manyorkat. Hika nga sundin ang proseso. Tama, Dean, I hope you agree. I totally agree with you, Justice. Yes. Opo. Thank you, Dean. May pahabol pa kayo, Dean?